Dalawang construction worker ang nasawi sa aksidente sa ginagawang Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Ito po yung istrukturang tanaw sa North Luzon Expressway na kapag natapos ay sinasabing pinakamalaking multipurpose dome arena sa buong mundo. Saksi si June Veneracion. Magkatabing nakaburol ngayon sina John Lugarta at Peter Libaton. Wala pang isang taong nagtatrabaho si Peter sa Philippine Arena. Naiwan niya ang live-in partner at isang buwang gulang na anak. Hindi lang yan pinatay nila, pati pamilya eh. Kasi ito, nawa po ko sa bata. Kasi isang buwan mahigit pa lang eh. Binata pa si John, pero sa kanya umaasa ang busong kapatid na si Meryl May na pinangakuan daw niyang pag-aaralin sa kolehiyo. Hindi ko po agad tinanggap. Sinabi ko po na hindi totoo yan. Hindi ko pa nakausap si Kuya. Siya na lang po yung nagsusuporta sa akin. Sina John at Peter ay construction workers sa ginagawang Philippine Arena, isang proyekto ng Iglesia ni Cristo sa Bocaue, Bulacan. Isa ito sa mga nakakaagaw pansin ng mga motoristang dumadaan sa NLEX. Inumpisa nito noong taong 2011 at inaasahang matatapos sa taong 2014. Pag natapos, ito ang sinasabing magiging pinakamalaking multipurpose dome arena sa buong mundo. Lunes ng gabi, isang aksidente daw ang nangyari sa construction site. Nakausap ng GMA News ang isang saksi sa hiling na huwag pangalanan. Tinatanggal daw ng 3 trabahador ang pagkaka-welding ng isang support sa beam ng arena nang bigla itong bumigay at natumba kasama ang 3 nakaharness na trabahador. Hindi ko masabi yung lakas ng impact. Basta na lang yung mga bakal ba? Parang nagsalpukan doon sa Agad namatay si John. Sa ospital naman daw binawian ng buhay si Peter. Agaw buhay daw ngayon sa ospital ang pangatlong trabahador habang nasa ospital din ang gwardyang nadamay. Nung pagbagsak noon, tumakbo muna kami dahil baka may kasunod pa. Umiwas muna kami dun sa may natumbang Maya-maya, marami na taong dumating. Sumama na rin kami doon, pati security. Tinignan namin yung tao na nahulog. Ang contractor ng dome ay ang Korean construction company na Hanmake. Dumating ang kinatawa ng kumpanya sa burol nila John at Peter. Pero no comment daw sila sa pangyayari. Ipaparating daw nila sa mga opisyal nila ang request ng GMA News para sa isang pahayag. Wala naman daw balak ang mga kamag-anak ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa Korean company. Ang hiling lang nila ay huwag pabayaan ang mga naiwan ng mga biktima. June Veneracion ang inyong saksi.